Ito na yung ginawa natin na inverter, homemade. Kulang na lang ng MOSFET. 5 ito, bali 20 na MOSFET. Tapos heatsink na lang ang kulang. May module siya, pure sine wave, saka back converter, DC to DC, voltage feedback, at ito testing na transformer, 3 ampere testing. Ito is 15 volts at saka 15, kung dito is 30 volts pero 24 volts kasi itong ginawa ko, kaya dito lang tayo sa dapat. Ito is 13 volts, 14 to 13 volts, pero yung transformer kasi is 15 to 15, kaya 15 lang ang ano ko. Testing tayo. Ito yung oscilloscope. Tingnan natin, tsaka yung voltage, tingnan natin kung pure sine wave siya. Ito pala yung ano ko, yung boost converter, kasi ito yung battery ko 12 volts, kaya gagamit tayo ng boost converter. On tayo relay, breaker pala, ayun, nag-iilaw na, ayun, pure sine wave siya. Off man natin, on natin, ayun, pure sine wave. Off, on, ayun, pure sine wave. Off, on natin, ayun, pure sine wave yan. So voltage check tayo. Ay, 228 volts. Um, 60 Hz ito. Frequency is 60 Hz. Dito na lang tayo. Ayun sa Hertz. 60 Hz ito kasi sinet up ko ito ng 60 Hz. Ayun, 60.19 Hz, 60 Hz na yan. Tingnan natin kung wala kasi tayo inductor, kung nagiinit ba. Wala, malamig yung mga MOSFET. Dalawa lang kasi ito. Yan, malamig yung adjuster ng voltage sa feedback voltage. Yan. Okay, successful yung gawa natin. 2 to 3,000 watts ito kasi venting MOSFET ito tag 2020, tagli 55. So bali 20 siguro kaya nito ang 3,000 watts, 24 volts. Pwede rin 48 volts. Pag 48 volts ito is papalitan ito kasi ito ay 40 volts lang, hanggang 40 volts lang ang input voltage. Yung output niya is 12.5 to 12 volts up to 11 volts up to 30 volts siya kasi back converter ito
So yun, green at saka blue, pero sa video parang parehas na green. Naka off tayo, check sa MOSFET. Ayun, malamig, walang, hindi nagiinit kahit na walang inductor. Kahit na walang inductor, ganito, kahit na walang ganito. Para sa MOSFET na ano ito, kagaya nitong ginawa ko, yung ginawa ko is, pero ito ay binili ko sa Shopee na board. Ito yung MOSFET nito ay 8, dalawa. Tapos ito yung papalitan ko kasi yung board nito ay hindi magandang paggagawa ko. Ito mga board nito, pangit. Masyado na magulo. Ito yung 5 kilowatt ko, hindi ko pa natapos kasi wala akong transformer, tsaka tinanggalan ko ng MOSFET kasi nilagay ko dito sa high frequency ko na ginawa. Hindi ko kasi ito natapos yung high frequency ko. Kaya gawa na lang ako ng low frequency para doon sa, para dito ipapalit ko dito kasi ito sira na yung board. Ito kasi yung ginagamit ko 230 volts. Yung load na is 23 watts lang, saka ito ay 26.1 volts, 26 volts. Saka ito sira. Ito yung boost converter ko galing sa solar papunta dito. Wala pa kasi akong PPT, is in order ko pa, hindi pa dumating. So ito lang muna yung ginamit ko, relay. Pag mag-abot ng 28 volts, 28.4 is kakat off siya, mag-o-off. Tsaka ito yung live PO4 na battery ko na hindi ko rin natapos. Wala pa kasing budget, kulang 120 amps lang ito, 12 volts. Ito yung PMS nya, saka ito yung balancer. Wala pang pera, kaya dito muna tayo. Ayun, ito yung computer ko, ginawa ko ng shop. Yung computer ko, kawawa. Ayun, computer ko yan. Nako, sira yung video card nya, kaya Core i3, sira yung video card nya. Masyadong kalat. Ito yung ginawa ko na pang low frequency na saka ito yung pang convert yung pang high frequency na pan convert ko sana, pero tinanggalan ko ng module kasi linagay ko dito. Pera lang talaga ko lang, hindi ako makapag-focus. Ito yung ginawa ko na tinry ko para sa high frequency, pero palaging pumuputok yung MOSFET. Maliit ng na-load, puputok ka agad kasi yung MOSFET niya is fake. Sa Shopee ko rin nabili. Nako, linagyan ko ng IGBT tapos pumutok. Linagyan ko ng MOSFET, putok pa rin. Nako, sira yung driver nito, yung DY002 na pang high frequency. So update ko lang kayo guys pag may pag nakabit ko na.